Just keep it quiet, ma'am. Just me, understand? Are there any Japs on the island? No. You have to be a nun. Why aren't you old and ugly? Sa isang rehiyon sa Timog Pasipiko noong 1944, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay puspusan na. Isang ISIS Marine Reconnaissance Team, kabilang si Corporal Allison, ang bumaba mula sa isang submarino. Gayunpaman, nakita sila ng mga puwersa ng Hapon at binombahan sila. Nagpasya ang kapitan ng submarino na sumisid at iniwan ang recon team na napadpad sa ibabaw. Nagawa ni Allison na maabot ang isang inflatable raft. Pagkaraan ng ilang araw ng paglutang, napadpad siya sa pampang sa isang maliit na isla na tinatawag na Tuasiva. Habang ginalugad niya ang isla, nadiskubre niya ang ilang mga istrukturang kahoy at nakatagpo siya ng isang kapilya. Sa loob, nakilala ni Allison ang nag-iisang residente ng isla, si Sister Angela. Ipinaliwanag ng madre na walang hukbong Hapon sa isla, na nagdulot naman ng malaking ginhawa sa sundalo. Sinabi ng madre sa kanya na dumating siya sa Tuasiva sakay ng barko, kasama ang iba pa, upang kunin ang isang pari na nag-iisang naglilingkod sa isla. Gayunpaman, tumanggi ang matatandang klerigo na umalis at pinili ni Angela na manatili sa kanya, kahit na umalis na ang iba pang mga tripulante. Pagkalipas ng ilang araw, namatay ang pari dahil sa atake sa puso, at iniwang nag-iisa si Angela. Bilang kapalit, ibinahagi ni Corporal Allison ang kanyang sariling kwento, kung paano siya dinala ng kapalaran at agos ng karagatan sa isla ng Tuasiva. Bilang isang batikang sundalo, tinulungan niya ang madre na manguha ng prutas dahil halos maubos na ang kanyang mga supply. Si Allison ay nagtakda upang manghuli ng isang malaking pawikan. Bagamat sa una ay hinila siya ng nilalang sa ilalim ng tubig, nahuli niya ito sa tulong ni Angela at naghanda ng masaganang sabaw ng pagong. Nang malaman na ang Fiji ay humigit kumulang 300 milya ang layo, nagmungkahi si Allison ng isang mapanganib na paglalakbay sa isang gawang bahay na balsa. Pumayag naman si Angela. Nagtahi siya ng layag mula sa mga dahon ng palma habang ang korporal ay gumagawa ng timon. Ipinagtapat ni Allison na lumaki siya sa isang bahay ampunan kung saan nag-aral siya ng banal na kasulatan, bagaman hindi niya nadama na malapit siya sa Diyos. Bilang isang teenager, tumakas siya at sumali sa militar at determinadong maging isang marin. Nagsimula ding magkwento si Angela. Siya ay nagkaroon ng isang mahirap na nakaraan. Nagulat si Allison nang magsimula siyang magbiro at mumiti dahil hindi pa siya nakakita ng madre na may sense of humor. Nagsimula siyang maniwala na si Angela ay isa sa pinakamagandang babae na nakilala niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumipad ang isang Japanese reconnaissance plane sa isla, kaya napilitan silang magtago sa ilalim ng malaking dahon ng palma. Kinaumagahan, dumating ang mga bombero ng kaaway at sinira ang kapilya, balsa ni Allison, at karamihan sa mga puno ng prutas. Di nagtagal, ang mga puwersa ng Hapon ay dumaong sa isla, kaya napilitan sina Allison at Angela na sumilong sa isang kuweba. Gustong sumuko ni Angela para hindi na malagay sa panganib ang sundalo, pero pinagbawalan niya ito. Kumbinsido si Allison na maaaring pagsamantalahan lamang siya ng mga kaaway. Nang maubos ang kanilang mga supply ng pagkain, tumungo ang korporal sa dalampasigan upang manghuli ng isda. Maingat siyang umiiwas na makita ng mga Hapones at nagtatago sa mga bato. Bumalik siya sa kuweba na may dalang sariwang isda at sinimulan itong kainin ng hilaw, ngunit hindi kayang gawin ni Sister Angela ang kumain ng hindi luto. Si Allison ay nagsagawa ng isang hakbang na lubhang panganib. Tinakpan niya ang kanyang sarili ng putik at palihim na pumasok sa kampo ng mga Hapones sa dapit hapon. Hinanap niya ang kanilang mga supply ng pagkain at pinunan ang kanyang backpack ng mga dilata. Nang malapit na siyang makatakas, pumasok ang isang sundalong Hapon, kaya napilitan ang korporal na magtago at maghintay ng ilang oras. Samantala, nag-aalala si Angela. Dahil hindi sinabi ni Allison kung saan siya pupunta, hinihintay nito ang morning roll call ng mga tropang Hapon para lumabas ng supply tent at bumalik na sa kuweba, habang si Angela naman ay nakarinig ng mga putok ng baril. Nanghuhuli ng baboy ramo ang mga Hapones. Natatakot si Angela na ang kanyang kasama ay napatay at nagpa siyang sumuko. Ngunit sa tamang oras,
bumalik si Alison dala ang pagkain at pinigilan siya nito. Ipinagtapat ng madre na labis siyang nag-aalala tungkol sa kanya at ipinangako ng korporal na hindi na siya aalis muli ng walang paalam. Binigyan siya ni Alison ng magandang bulaklak at suklay na gawa ng kamay. Nagpasalamat sa kanya ang madre, kahit na nagbibiro siya na sa kanyang maikling gupit, ay maaaring hindi masyadong kapaki-pakinabang ang suklay. Inamin ng korporal na hindi niya naiintindihan ang punto ng pagiging madre at talikuran ang lahat ng kagalakan sa lupa. Sumagot ang madre na ito kusang loob at tapat na desisyon. Nagsimula siya 5 taon na ang nakalilipas. At sa susunod na buwan, dapat niyang gawin ang kanyang huling mga panata at magsisilbi sa loob ng kumbento magpakailanman. Nang gabing iyon, pinanood ng dalawa ang isang matinding labanan sa dagat na nagaganap sa di kalayuan. Kinaumagahan, biglang iniwan ng mga Hapones ang isla at iniwan ang karamihan sa kanilang mga suplay na hindi nagalaw. Sumasayaw sa tuwa sina Alison at Angela. Kumbinsido sila na ang kalaban ay napaatras na at ang mga puwersa ng Allied ay malapit nang dumating sa Tuasiba. Sa hindi inaasahan, hiniling ng korporal sa madre na huwag nang gawin ang kanyang huling panata. Ipinagtapat niya ang kanyang pag-ibig para sa kanya at nag-alok ng kasal. Ngunit malumanay na tumanggi ang madre, ipinaliwanag niya na ibinigay na niya ang kanyang puso sa Diyos at maglilingkod sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang korporal ay labis na nalungkot sa kanyang pagtanggi at hiniling sa kanya na kalimutan ang kanyang sinabi at tinitiyak nito sa kanya na hindi niya sinadya. Nang gabing iyon, dahil sa labis na emosyon, umiinom si Alison ng Japanese sake at muling ipinahayag na sa kanyang opinyon, ang debosyon sa mga panata sa relihiyon ay walang kabuluhan. Kumbinsido siya na napunta sila sa islang ito, tulad ni Adan at Eva, sa isang paraiso, at oras na para muling isaalang-alang ang kanilang mga pananaw sa buhay. Ang kanyang mga salita ay labis na nagpasakit sa madre. Nagsimula itong umiyak. Sinubukan ni Alison na aliwin siya, yakapin siya, ngunit nagpumiglas ito at tumakbo sa gubat habang malakas ang ulan. Doon siya humiga sa basang lupa at nakatulog. Pagsapit ng madaling araw, ang nahimasmasang si Alison ay natagpuan ang pagod na madre na nanginginig sa lamig. Humingi siya ng tawad dahil sa nangyari ng nakaraang gabi, binuhat siya sa kanyang mga bisig, at nagmamadaling bumalik sa kampo. Ngunit ang mga barkong Hapones ay hindi inaasahang bumalik sa Tuasiba, kaya't muli silang napilitang magtago sa kuweba. Nilalagnat ng husto si Angela. Tinakpan siya ng korporal ng kanyang kamiseta at itinaya ang kanyang sariling buhay upang tumungo sa kampo ng kaaway. Sa kabutihang palad, ang lahat ng mga sundalong Hapon ay ginulo ng isang labanan sa pagitan ng kanilang mga kasama na nagbigay ng pagkakataon kay Alison na lumabas ng hindi napapansin sa isa sa mga tolda. Biglang pumasok ang isang kalaban. Ang korporal ay gumawa ng paraan upang patahimikin siya. Kumuha siya ng ilang kumot, itinapon ang katawan nito sa dagat, at nagmamadaling bumalik sa kuweba. 2 araw ang lumipas bago tuluyang bumuti ang pakiramdam ni Angela. Nagpasalamat siya sa korporal sa tulong nito, ngunit iginiit ni Alison na kasalanan niya ang lahat. Ipinaliwanag ng madre na hindi siya tumatakas mula sa kanya. Alam niyang hindi siya nito sasaktan. Tinatakbuhan niya ang kanyang sarili dahil, sa mga salita ni Alison, mayroon niyang butil ng katotohanan. Di nagtagal, natuklasan ng mga Hapones ang katawan ng kanilang kasama at sinimulang sunugin ang mga halaman sa isla, upang mapalis ang anumang mga kaaway. Dahan-dahan silang lumalapit sa kuweba. Naghahanda ang dalawa para sa tila hindi maiiwasang kamatayan, ngunit bigla silang nakarinig ng malalakas na pagsabog ng bomba. Lumabas si Alison sa kuweba at sa sobrang ginhawa niya ay nakita niyang binobomba ng kanilang Allied aircraft ang isla. Bilang isang bihasang marino, naiintindihan niya na magsisimula ang isang landing sa madaling araw, ngunit alam din niya na kalahati ng kanyang mga kasama ay maaaring mamatay dahil 4 na kanyon ng kaaway ang nagpapatakbo pa rin sa isla. Napagtanto niya na ang mga Hapones ay nagtatago na ngayon sa mga bunker upang maiwasan ang pambobomba. Gumawa si Alison ng isang desperadong desisyon. Pumunta siya sa artilerya, inalis ang mga bridge block at itinapon ang mga ito sa dagat. Nasugatan ng shrapnel ang korporal, ngunit hindi siya tumigil. Nakumpleto niya ang critical na misyon at bumalik kay Angela. Tinulungan ng madre na pigilan ang pagdurugo ng kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, nagsisimula na ang Allied landing.
Nagbigay na ng isang mainit na paalam si Alison sa madre, na pagtanto na maaaring hindi na niya ito muling makikita pa. Tinatanggap niya ang kanyang desisyon na gawin ang kanyang mga panata, ngunit para sa kanya, ay palaging mananatiling isang tunay na espesyal sa kanyang puso ang madre. Sumagot naman ang madre, at idinagdag na kahit gaano karaming milya ang maghihiwalay sa kanila, si Alison ay palaging magiging malapit sa puso niya. Ang mga puwersang Allied ay dumaong sa isla na halos hindi nagapi. Nagulat na makitang nasira ang mga howitzer ng kaaway, binalutan ng mga medik ang sugat ng korporal at dinala siya sa isang barko habang naglalakad si Angela sa kanyang tabi. Salamat sa panonood mga kabuso. Kung nasiyahan ka sa recap na ito, like ito, mag-iwan ng komento at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel.